Steamed sayote rice muna tayo for today. At malasadong itlog, runny egg yolk pa. At air-fried na bangus para iwas tilamsik ng mantika. At mayroon tayong pakape with unsweetened almond milk. Kaya tara na, magluto na tayo. For this low-carb meal, kailangan lang natin ng isang perasong sayote. At yung nasa freezer pa natin, daing na bangus from dagupan. Dahil mag-i-air fry tayo, gagamit na tayo ng aluminum foil. Para hindi tayo mahirapang linisan yung air fryer pagkatapos magluto. Mag-cut lang tayo ng sakto dito sa air fryer. Tapos ikutin natin para sakto din lang sa loob ng air fryer. Siyempre, ilalagyan na natin yung ating daing na bangus. At para hindi maging super dry yung pagkakaluto, kailangan nating mag-spray ng coconut oil. At dahil lagi may nagtatanong kung saan ko binili yung pang-spray ng coconut oil, ilalagay ko na lang sa comment section. Sa mga nagtatanong ng temperature at timer, depende talaga yun sa iluluto nyo. Nilagay ko lang sa 140 degrees Celsius at ang timer ko 20 minutes. At dahil medyo matagal yung 20 minutes, ayan, maglilinis muna tayo ng bahay. Kailangan kong mag-vacuum araw-araw kasi meron akong 3 chihuahua. Buti na lang maayos tong nabili kong vacuum at in fairness, 10 minutes lang tapos na ako. After 20 minutes, ito na yung bangus natin. Kung wala kang pang spray ng coconut oil, pwede namang pahid-pahid lang gamit tong silicone brush. Balik ta rin yung bangus at iluluto naman natin tong kabilang side kaya nilagyan ko rin ng coconut oil. Isusoli ko lang for another 20 minutes, 140 degrees Celsius. At habang inaantay natin na maluto yung bangus, ipe-prepare naman natin tong sayote. Hinati lang natin, irarab para matanggal yung dagta at babalatan. Nung nag-start akong mag-keto low carb diet, 3 years ago, sobrang mura lang ng sayote. 20 pesos 1 kilo, pero ngayon isang piraso halos 20 pesos na. Anyways, pagdating sa cut ng sayote, depende na lang yan sa gusto mo. Depende sa mood ko at kung ano yung lutong gagawin ko, iba-iba yung cut ng sayote. Pero ngayon, ganito yung ginawa ko, parang pa-cube siya na maliliit. At ganito na karami yung isang sayote, marami na rin talaga. At after another 20 minutes, ito na yung bangus natin. Kung gusto mong mabilis magluto, syempre tataasan mo na lang yung temperature. Isasalang ko pa to ng another 15 minutes at for sure luto na yan. At gagamitin na naman natin yung favorite nating non-stick pan na may steamer. Sobrang ganda talaga nito at halos araw-araw ko talaga siyang ginagamit. At hindi rin siya malakas sa kuryente kasi may energy saving technology. Kung gusto nyong itry, ilalagay ko yung link sa comment section. At dahil nagpakulo ng tubig yung kapatid ko kanina, ito na lang ang gagamitin natin. At ang ganda rin tong kettle namin, 'di ba? Aesthetic. At stainless din 'yan. Anyways, itong tubig na to gagamitin din natin to sa pagluluto ng itlog. At ilalagay na natin yung steamer, tapos ilalagay na natin yung sayote. Pag kumulo na yung tubig, tsaka natin ilalagay yung itlog. Ayan, tatakpan na lang muna natin. 6 minutes lang natin lulutuin yung itlog para malasado. At ayan na nga, kumukulo na, so ilalagay na natin yung itlog. 4 na itlog yung iluluto ko. Yung 2 sa kapatid ko. Kung gusto mo ng malasadong itlog at runny pa talaga yung egg yolk niya, kailangan meron kang timer. At in fairness, sabay nang maluluto yung itlog at yung sayote natin. After 6 minutes, ito na yung sayote natin. At tatanggalin na natin yung itlog. Kailangan natin ng napakalamig na tubig. At dahil glass yung container natin, sure tayo na napakalamig ng tubig. Kung hindi naman pwede ka maglagay ng yelo. Para mag-stop na yung pagkakaluto sa itlog at manatili siya na malasado. At in fairness, yung ganitong luto ng itlog, napakadali din balatan yung itlog. Medyo malambot-lambot pa yung itlog kasi nga malasado siya. At ito na yung sayote natin. Ang gusto ko sa sayote, medyo manamis-namis yung lasa niya. Pwede to sa may acid reflux at sa may gout. At ito na, hahatiin na natin yung itlog. Ang daming nagtatanong nito sa comment section kung paano talaga siya niluluto. Kung mahilig ka sa malasadong itlog, perfecto sa'yo. Ako naman, depende sa mood ko. Minsan gusto ko ng malasado, minsan hindi. After 15 minutes, ito na yung bangus natin. Sobrang bango, sobrang sarap. At yung mantika na nilagay natin, ayan o, nandyan lang sa gilid niya. So, kung ayaw mong matilamsikan ng mantika at ayaw mo ng mamantikang pagkain, perfect ang air fryer sa'yo. So, for plating na tayo mga be. At hindi tayo nahihirapan sa pag-prepare ng masarap na food na to. For seasoning, pwedeng asin, paminta, mayonnaise at sriracha. Pero para sa akin, perfect na yung lasa nito.
Nag-prepare din tayo ng kape na mayroong unsweetened almond milk. Sa lahat ng nagtatanong ng mga ingredients o yung mga products na ginagamit natin, check nyo lang yung comment section. Bukod dyan, meron na rin akong ginawang meal plan, good for 5 days or 7 days at ilalagay ko din yung link sa comment section. Bueno, kain na po tayo.